Sisimulan na bukas ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mas striktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Pagbabawalan na ring dumaan sa EDSA ang lahat ng provincial buses simula Timog Avenue hanggang P. Tuazon Boulevard sa Quezon City. Ito ang balita ni Joan Nano. Simula bukas, hindi napapayagan ng Interagency Council for Traffic o IAC ang lahat ng mga provincial bus na dumaan sa bahagi ng EDSA southbound mula Timog Avenue hanggang P. Tuazon Boulevard simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ito'y dahil epektibo na ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy sa lahat ng provincial bus terminal. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, ipinagbabawal ang pagmamaniobra ng mga bus sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Hindi nila pwedeng gawing part of their terminal ang kalye wherein ngayon nakikita mo either umaatras sila o maabante sa EDSA kung saan naman nagkokos ng sagabal sa trapiko. Nakapaloob din sa regulasyong ito ang pagbabawal sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na magbaba at magsakay ng mga pasahero sa harap ng bus terminal. Ang lahat ng mga provincial bus ay makapagsasakay at baba lamang ng mga pasahero sa likurang labasan ng terminal. Kung pwede sa West Avenue pa lang, kumana na sila coming from the north. Kasi West Avenue, maganda sa West Avenue maluwag. So instead na sabay-sabay lahat sila either sa Quezon Boulevard or sa may Timog na doon pa lang sila liliko, it would be best na doon sa West Avenue na sila lumiko. Ang sino mang lalabag sa kautosang ito ay mahaharap sa obstruction at disregarding traffic signs na may multang 300 piso. Sa kasalukuyan ay mayroong 26 na provincial bus company sa bahagi ng Cubao at 12 sa mga ito ang walang lagusan sa likod ng terminal. Epektibo ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy bukas hanggang December 31. Pagkatapos nito ay muling magsasagawa ng assessment upang makita ang epekto nito sa traffic. Samantala, pansamantalang sususpindihin ng MMDA ang number coding scheme simula December 22, alauna ng hapon hanggang December 23 bilang paghahanda sa bulto ng mga magbabiyahe ngayong holiday season. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City.